So guys, pag ba kayo ay nag-aircon, yung RPM ng makina nyo bumabagsak, gaya nito sa atin, pag turn on natin ang aircon, so yan, nasa around 820 RPM, palagay natin, ganyan siya. So pag turn on natin ang aircon natin, yan, bumabagsak siya, nanginginig na halos yung makina. Yung aircon na yan. Ngayon, pagka sinip mo pa yung transmission mo, yung shifter mo sa drive, lalo pang bababayan. Ayan. So lalo nang nanginig. So ang kailangan natin dito, solusyon dyan, maglagay tayo ng idle up sa ating aircon. So possible meron naman to dati, kaya lang natanggal na dahil naglinis sila na hindi na naibalik. So ibabalik ko lang. Ngayon, kung kayo wala kayo talagang idle up nakalagay dyan sa inyong sasakyan, madali na naman maglagay, tuturo ko sa inyo. Ayan, tumaas na revolution ng makina. Tapos pag nag-go ng aircon, bumabagsak siya ng saktong 800. Mas worse yan pagka naka-on ng transmission, naka-drive. Ayan. Ito yung mga kailangan nyo. Ayan. Depende kung anong type ang pwede sa inyo. Nabibili naman halos lahat yan sa online. And then yung iba naman sa mga local shop, meron naman available yan. So it's up to you kung anong kakailanganin nyo. Check nyo lang yung list natin. Ganito yung basic setup ng mga AC idle up. No? For example, meron tayong compressor, mga idle up actuator, mga valve. Then yung relay natin ay ilalagay. So pag ni-start natin sa sasakyan, magkakaroon na tayo ng vacuum supply. Then yun natin yung compressor, air AC, mag-on ng compressor. Magsisend siya ng supply sa ating relay kasi yan yung kukuha na natin ng linya. Then yung relay mag-click on, i-click niya, i-on niya yung ating actuator valve switch para yung vacuum pumunta dito sa ating idle up actuator. Then yung actuator sa hatakin or either itutulak yung ating accelerator para umakyat ang ating RPM. Then yung cycle, ulit-ulit lang yun. Maglalagay tayo ng idle up. So relay, fuse para mayroon din tayong protection kahit paano, kahit mga 10 amps lang yung laman. So pag-iwalayin ko lang to kasi dalawa. Yan, kailangan natin ng vacuum solenoid switch, no? So ito mga ito, na-salvage ko lang din dun sa van na nakalagay dati pero wala ng mga wirings. Hindi ko alam kung saan para sa mga purpose nito. So ang hinanap ko lang yung meron siyang vacuum input, no? So katapos pag nagkaroon ng power to, nagko-connect tong dalawang vacuum port na to. Okay? Tapos pagka nag-power off naman siya, ito tsaka to magko-connect. So ang importante yung vacuum mo ng makina is hindi siya nagli-leak. So pagka wala nang kailangan supplyan, naka-stop lang. So para naka-plug lang. Kasi pag nagli-leak yung vacuum mo sa makina, ano siya, may cost din ng pagninig ng makina yon. So ito yung solenoid na nakuha ko. Okay guys, ito yung actual na itsura ng idle up actuator. Ito. Yan. So may cable sa ilalim. Tapos connected yung cable na yan dito. So, parang lever. Itong adjuster na to. Ito. Yan. Connected siya rito. Ito yung hinahatak niya. Yan. Yan. Ito yung hinahatak niya. Na ito yung tinutulak naman niya. So hatakin ng actuator tong cable na to para itulak niya itong ating accelerator. So meron siyang adjuster na pwede mong timplahan kung gaano kataas ang idle ang iyong gustong iakyat kapag isi-umanda ang aircon. So ayan. So ngayon tong actuator na to, may dalawa siyang hose. Okay. Which is nasa ilalim. Ito. May isang hose dito, malapit sa dulo. Tapos may hose dun sa bandang loob. Okay, dalawa pala to, no? Pero yung sa atin, gagamitin lang natin, yung nandun sa loob. Yung pangalawa. Which is ito. Okay, so ito yun. Ito, meron na nga siyang hose na mas mahaba.
tamang-tama, magagamit na natin to. And then, siyempre, kailangan nyo ng vacuum supply. Sa akin, nakita ko to yung sa engine. Ayan, naka-plug lang siya. So, gamitin natin to. Okay, para sa ating idle up. So, dapat, kung mag-install kayo sa inyo, meron kayong mahanapan ng vacuum galing sa makina. Kung wala kayong split, bili lang kayo ng split na T. Ganon. Nabibili naman sa mga auto shop para makapaglagay kayo, iputulin nyo lang yung isang existing hose, lagay nyo yung T para may isang spout kayo para dun sa inyong idle up. Yung nakuwang wire, may nalagay na ako na wire dito. Ito is wire papunta tong compressor. So dun sa compressor, meron naman po isang linya lang naman yon. Pwede kayong mag-split doon, mag-tap kayo doon, papunta rito. Patawid, yun sa akin, yung side ng compressor ko, nasa kabilang side, kaya tumawid tong wire na to. Then, kumuha rin ako ng isang positive wire dito. So, meron tayong nakuha ng positive wire. Kulay green nga lang wire niya. Pero, siya, live siya na positive. Okay lang kahit naka-switch or hindi, walang problema doon. Ito natin siya i-wire up. Considering na ilagay na natin yung ating mga actuators, switch, tsaka may lines na rin siya, vacuum lines. So, mag-start tayo sa ating compressor is kukuha tayo ng isang wire, signal wire natin papuntang relay, papuntang pin 85 para pag nag-on ng ating compressor is matitrigger yung ating relay. So, then sa ating pin 30 ng relay, kukonect natin yung ating fuse. Then, supplyan lang natin siya ng any 12 volts na supply, kaya naganap akong 12 volts kanina. And then, pin 87 sa ating actuator switch valve. Then, pin 86 is ground na lang din siya. Then, i-ground din natin yung ating actuator. Ganyan lang siya kasimpleng i-wire up. So, dito na tayo guys, na-wire up ko na siya. Nakakuha rin ako ng lumang socket ng relay para mas madali nga naman pagka magre-replace tayo ng relay. So, mas madali siya. So, ito yung galing sa compressor. Nasabi ko so galing sa kabilang linya. Tinap ko siya dito. And then, yung negative natin, ground dito. Nilagyan ko siya ng eyelet para may bolt on ko kahit saan man magandang makakuha ng ground. And then, yung isang positive line na nakuha natin, ito yung key on. Dinaan ko siya ng fuse. Tapos, papunta siya dun sa relay. Dito sa ating taas. Then itong baba na to, ito yung pupunta sa ating solenoid. Yan. So linagyan ko rin siya ng tawag dito terminal para ipa-plug ko dun sa solenoid natin. So yung isang linya niya is papunta ng ground dito. So ang linya nito positive negative lang. Ayan. So ito, ilalagay na natin yung relay, at least to plug in ko lang. Then hanapan ko lang siya ng pwedeng pag-bolt on doon. Isabay na lang natin siguro yung ground. Oops, parang mahirap ano to Okay pa ba to? Yun. Yeah. So hanapan ko lang ng pwesto to para may isasabay ko na rin yung ground dito. Para swerte ako, may bakanting bolt dito. Pwede na yan. Sa actuator valve switch, wala naman polarity ito kahit magkabaligtad yung line natin. Ito galing ng actuator, ng idle up actuator, yung sa baba. Lagay natin siya rito. Yan. Ito yung sa engine vacuum. Tingin ko muna pala kung talaga ito yun. Ito nga. So ilalagay ko siya rito sa pangalawa. Yan. So ito, nailagay ko na yung wire. Sige, ibaba ko muna. Then ito, nalagay na natin yung relay. Saka ito, may power na to. So, test tayo. Yun yung aircon. Yun, ito yung hinatak niya. So, isa-set na lang natin to. Depende sa
RPM na gusto natin. Example, ang RPM ko ngayon is nasa 900. So gusto kong taasan pa ng konti para medyo malakas ang buga ng hangin malakas ang buga ng aircon natin. So yan, around ano yan, mga 950 or almost lapit na nga sa 1,000. Ayan. Kasi bababa pa yan once na nilagay natin sa drive tong ating shifter. So around 950 siguro ang RPM natin, kasama na aircon at naka drive tayo. Ngayon kapag wala siguro aircon, tataas ulit yan. So yun, bumaba siya ng siguro around 850, gano'n. Hindi ko lang sure kasi ito na guys, as simple as that. So yung sa akin halos libre lang kasi luma na yung vacuum solenoid, electronic solenoid na yan, tsaka itong naka-install na yan dati, yung ating idle up. Hindi lang siya naka wire up, no? Dahil wala nang mga wire dyan. So ginawa natin ng paraan, ginawa natin ng bagong wiring. Test natin. Lagyan natin yung backlight. Yun, ganda ng backlight mo ha. So ayan, around siguro not sure kung ilang RPM yan, no? 800 plus siguro, 820. Yun natin yung aircon natin. Yun, no? Makit siya ng almost 900 RPM. Yun. So kahit ilagay natin sa drive yan, bababa ng konti, pero hindi nalulunod ang makina at hindi nanginginig. Yan. So once na namatay ang aircon, babalik sa normal RPM. Yan, nag-on na naman ang aircon, ang ating compressor. Diba? Walang inig, wala masyadong vibration. Yun. Yan, gumagana ating idle up.